Ang sabi ng ibang mga tao, yung mga pagsubok, kaguluhan ay resulta yan sa iyong kasalanan or kakulangan ng pananampalataya. But the Bible teaches that they may be a part of God's plan for believers. Kaya huwag kayo magsabi ng ganyan, ha? Nagkasakit, sister, ay may kasalanan ka kasi. Matigas ang ulo mo eh. Marami akong nalaman na may maganitong pananalita dito. Yung iba natisod na tuloy sa sinasabi nyo. Huwag kayong mas mahigit pa sa Diyos. Bantayan natin yung ating mga salita, ha mga batid? Oh, maraming ganun. Alam nyo, may sakit ako. Eh, may kasalanan ka siguro. Bakit ganun kayo? Diyos ba kayo? Maraming lumapit, magpa-pray, magpa-counsel. Never talaga ako nagsabing, nagkasala ka kasi. No. Ayaw mo paggara-gara. Huwag kayo magganyan. Tigas kasing ulo mo, kaya ganyan. Isabi niya, kailan ba lumambot yung ulo ko? O, naging pilosopo na lang yung ganong bagay. Instead na encourage mo siya, ini-insulto mo pa. Dinadown mo pa lalo. Kung meron siyang sakit, pag-pray natin, sis. Ngayon, iba na ating sagot. Kung may sakit ka, count it all joy na. Amen. Kung may mga marinig kang paninirang salita, count it all joy. You're not going to make it with your churches. You're not going to make it with your great choirs. You're not going to make it with your great musicians. You're not going to make it with just great singing. The only way you're going to survive in the last day is you got to have a move of the Holy Ghost. And that's what I've come to preach tonight. We got to have a move of the Holy Ghost. Pastoring is going to wear us out. Bishoping is going to wear us out. Evangelizing is going to wear us out if we don't get the Holy Ghost in operation in our lives. No cause is hopeless. No accumulation of difficulties. No conditions are despairing. There are no adverse or inexorable conditions because He has committed His purpose. He has committed His proposals and His promises to a praying people. There is nothing that prayer can't do. Nothing. Nothing. Prayer is the most powerful, potent force on planet Earth. By prayer from any spot on planet Earth, I can pray and touch 3 worlds and the beings in those worlds without leaving this spot. There is no limit to what prayer can do. It goes through stone walls. It goes past locked doors. It goes into the innermost being and touches the heart of man there. It changes decisions and bends or unbends the will. Again, I ask you, why don't we pray? In love si Xerxes. At wala pang sinasabi si Esther. Ginanon niya lang yung hair niya, mga kapatid. Ang bango-bango niya lang. Ang sabi agad ng hari, anong kailangan mo? Kahit kalahati pa ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. That's what we call favor. Alam niyo ang favor? Hindi mo pa ipinagpipray, sinagot na ng Diyos. Hindi mo pa hinihingi, binigay na ng Diyos. That's what we call favor. Hindi mo pinipilit yung blessing. Hindi mo minamanipulate. Sabi ni Lord, masaya ako sa iyo. Gagawin ko na lahat. Lahat ng gusto mo. Hindi mo pa hinihingi. Hindi mo kailangan ng political connection. Hindi mo kailangan ng maging sip-sip, maging plastic. Pag may favor ka ng Diyos, sagot ka ng Diyos. Naalala niyo sinabi ko sa una? Pastor Umpad, terrible yung mag-preach sa holiness. Doon ako nagsisimba nang sa Makati ako. Sabi niya, in the midst of revival, mga kapatid, sabi niya, yung ayaw ng kabanalan, bukas yung pinto, magsialis kayo. Ipalakpakan yung mga tao, walang umalis. Yung nagmimikapa hanggang ngayon, hindi ko kayo kailangan. Bukas yung pinto, magsiliparan kayo. Wala.
ginaya ng pastor sa probinsya. Mga kapatid, kung ayaw nyo magbago ng buhay nyo, bukas yung pinto, magsilayas kayo. Biro niya, misis na lang niyang naiwat. Huwag kang magsabi ng ganyan. Kasi habang nagkaroon ng revival sa PIC, yun ang banat ni Pastor Umpad. Oh, huwag kang magsalita ng ganyan pag naglupay-pay yung mga membro. Diba? Oh, walang umalis doon. Diba, Pastor Pats, narinig mo ganong pangaral ni Pastor Umpad eh. Oh, walang magmimake up. Dumalo ko sa burol niya, mga kapatid. July ata yun. Sabi ng kapatid nating minister, Pastor, hindi, parang ikaw lang yata ang hindi lumapit doon. Sabi ko, sige, lapit ako. Ayun, tulog na tulog si Pastor Umpad. Sabi ko, ano nang nangyari sa'yo? Ang kakapal ng make-up mo. Kakapal ang make-up mo. Kasi pag St. Peter, tatanungin ka, anong gusto niyo yung make-up? Natural, light, heavy, super heavy. Kaya kayo mga babaeng mahilig sa make-up, maghintay lang kayo. Kayo mga pastor din nga, mas tindi yung pangaral niyo sa pagmi-make-up. Maghintay din kayo. Praise God. Kaya mga kapatid, wala namang problema yun, di ba? Ang importante doon, ang ating espiritu ay nabalik sa Panginoon. Iwan yung katawan kasi it belongs to the world, it belongs to the ground. But the spirit, ito'y babalik sa Panginoon. At ito ang sabi ni Esther, yung iconic statement niya, if I perish, I perish. Mamatay kung mamatay. And that's what we call faith, mga kapatid. Yun ang totoong faith. Ang peking faith, yung pagsagutin to ni Lord, maglilingkod ako, pero pag hindi niya binigay, hindi ako maglilingkod. Hindi yun totoong faith. Ang totoong faith, sagutin man niya o hindi, maglilingkod ako sa Kanya. Kahit buhay ko ang kapalit, maglilingkod ako sa Kanya. Pagalingin niya ako hindi, maglilingkod ako sa Kanya. Ibigay niya ang pangailangan ko hindi, maglilingkod ako sa Kanya. If I perish, I perish. Do you have that kind of faith today that you're willing to say, mamatay ko mamatay? Look who's talking. Ang madalas magsalita ng hindi maganda laban sa kapatid, laban sa gawain, laban sa church, laban sa Panginoon, laban sa pastor, yung mga taong may problema. Dahil mix up na ang spirito at ang attitude. Hindi na sila komportable. Ang nalalaman na lang ay magbato ng paninira at dahil sira ang buhay. Sa mga taong tamang espiritu, we will not listen, we will not entertain such words, mga kapatid. Just tell them, count it all joy. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Amen. Count it all joy. Napakagandang pakinggan. Hindi siya sinabing count it all joy dahil na-promote ka. Count it all joy dahil gumanda yung trabaho mo. Count it all joy dahil may maganda kang sasakyan. Count it all joy dahil yung anak mo may apo ka na. Hindi pala, doon pala sa mga pagsubok ang joy, mga batid. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Nabubuksan lalo yung ating isipan. Pag may problema, may pagsubok, may karamdaman, count it all joy in the Lord. My God wants to hear me talking to Him. God wants to know, amen, that His people is always ready to call on His name. Just keep on trusting God.
Amen. Praise God. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Praise God. Yung mga taong yan, mga kapatid, hindi mo lang aasahan. They will go against you. But stay in course in serving God, mga kapatid. Gagawin ng Diyos ang bagay na hindi natin ginagawa. Silang lahat namatay, mga kapatid. Pero I don't have hatred against them.